Mateo chapter 22 verse 1. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring magdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na maghahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ang mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang naglakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinugapan naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing langsangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makita ninyo. Pumunta na nga sa mga langsangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natakbuhan na sama mabubuti at napuno ng mga pangunahing ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano nila makahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at hinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig na Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itintangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan ng magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya sinabi niya, kayong mga mapakunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis. At ipinakita na nga nila ang isang salaping pilag. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Lamangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling nabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay nang walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabiyuda upang makaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki dito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pang-7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay?
yamang siya'y napang-asawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, palibhasa'y hindi ninyo nauunawan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitahan nilang napakatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa inyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalaylay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nakakatipon doon, ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon noong pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusang kung mapasuko sa inyo ang mga kaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila'y walang nakasagot at mula noon ay wala nang nang-ahas magtanong sa kanya. Amen.